or diagram para sa ating task 4. First, magsisimula muna tayo sa ating supply. Kailangan natin ng 5 volts and ground. Nakakonect ko yan dito sa ating breadboard at merong connector dito sa gitna. Dahil yung breadboard natin ay hati dito sa gitna, itong malaking breadboard. Mahati siya dito sa gitna. Kaya kailangan connect para magkaroon siya ng connection. So, para naman dito sa ating pinout, nagsimula tayo sa digital pin number 2. Then, ang 0 and 1 is for transmit and receive. Para siya sa ating function ng ating algorithm. Simula tayo sa 2. Nakakonect siya dito sa ating reset push button. Meron din siya connection dito sa ground. Kailangan natin na tayong positive and negative supply para gumana ang ating components. And next, yung ating number 3. Yung ating number 3, kaya pwede siya dito sa isang push button sa player number 3. Or, connected dito sa push button ng player number 2. And lastly, itong number 5 ay connected sa push button ng player number 1. Next, hindi na tayo naglagay sa 6 para hindi tayo malito. So, right na agad tayo sa 7. And yung 7 ay nakakit sa positive ng ating LED. Meron din sa 8, 9, 10, lahat sila ay connected sa mga positive side ng ating LEDs. So, every LED, meron silang system with 20 ohms ang ginamit natin para dito. At yun ay connected sa negative side, or negative ground. And yun po ang ating pinout. Lastly, dito sa 11, meron tayong connection ng buzzer sa positive side, number 11. And kapag na positive, of course, meron tayong negative. Yan po ang ating diagram para sa test 4. So, ito yung code sa 3-player buzzer game. Yung player buttons, ito yung naka-assigned na buttons sa tactile switch, which is pin 2, pin 3, and pin 4. Sa player LED naman, yung tack switch na nakatabi niyang LED, pin 8, 9, 10, tatlo-tatlo lang. Reset button natin pin 5, reset LED naman nun pin 7, pares yan. At buzzer natin 11. Bull game active true, ibig sabihin naka-on yung game. Magre-reset lang yan kapag pinindot ang reset button. Sa void setup naman, 9.6 seconds magsisimula yung laro. So, may time pa para mag-adjust yung Arduino ng code para hindi error. Naka for loop naman ang player buttons natin pati LED. Pag nag-digital write naman yung 0 hanggang 3, low player LED kasi yung I natin naka for loop. Yung pin mode naman sa reset button, input pull up. So pag may input na, tsaka lang magre-reset pag pinindot. Sa pin mode naman ng reset LED output. Kapag may tawag dito, kapag na-press na yung LED, mag-output na to ng signal. Ayun, mawawala yung LED. Digital write SCD reset high. Dun rin. Pin mode naman ng buzzer, kapag may nagpindot, magbabuzz yan as output. Digital write buzzer low. Sa void loop naman, pag game active or yung kaninang game active true na bull, naka for statement ang 0 to 3. So low muna yan. Ayan, serial print player, serial print I plus 1, serial print press first, digital write, player LED. Kung sino yung unang makapress ng tack switch na yan from 1, 2, 3 na tactile switch na naka-assign. Yun muna ang mag-energize at yun ang magsisend ng signal para mag-buzzer. Sa reset naman, low, digital read. Pag maglo-load lang to kapag merong energized na tack switch at LED.
So hindi to gagana kapag naka-off lahat, hindi magre-reset. Naka force statement naman din yung player LED. Buzzer naman self-explanatory. Kapag may pumindot na may nag-energize, mag-on to. Also, dito sa game through na to, once na mag-reset yung game, pag pinindot, may delay na 100 millisecond. Tapos magre-reset uli dito sa void loop. Ang LED red is for reset and the first player is the yellow and the rest is hindi gagana and reset, and the blue player is the second and the third player is green. And of course, the challenges is always the wiring. Dito naman sa coding, ang nahirapan lang kami is yung sa timing ng buzzer kasi sobrang bilis niya mawala yung tunog. And yung solution naman namin is always the research. I-research namin kung ano yung pwedeng idea and yung sa sa delay niya kung gano'n ka tagal para mas maayos yung tunog ng buzzer. Task 4. Arduino Control Multiplayer Quiz Buzzer System. Challenges. The Arduino microcontroller processes inputs extremely fast, making it difficult to determine who pressed a button first if multiple player buzz in at nearly the same time without proper logic. The system may register multiple process or none at all. Solution. Use an external power supply for the relay module and ensure a common ground connection with the microcontroller board. Incorporate or optocoupler circuit for isolation. Hello everyone, my name is John Leserpias and this is a short conclusion our task 4, which is our quiz buzzer system. So our quiz buzzer system demonstrate how to work the input and output to detect the response of our player 1. And on the other hand, it's effectively for educational purposes and competitive events. This activity is all about the multiplayer quiz buzzer and it is help for the game. And in reality, nagagamit ito sa mga school or sa game show kasi like for paunahan ng sagot. That's all. My name is Romel Sishoko. This is my conclusion task 4. Arduino Control Multiplayer Quiz Buzzer System. The Arduino Control Multiplayer Quiz Buzzer System provides a simple, reliable, and highly interactive solution for managing competitive quiz environment. Good day everyone. So, sa araw na pong ito, ang tatalakayan natin ay yung conclusion natin sa task 4 or multiplayer quiz buzzer. So, ang take po natin dun is pwede tayong gumawa ng quiz buzzer na may mauuna at makakancel lang yung iba with electronics only. At hindi natin kailangan gumamit ng relay or pneumatics. So, yun po yung pinaka-major natin. So, isa pa is mas maliit yung gamit natin dito, meaning pwede natin gamitin sa iba't ibang lugar, especially sa small places. So, yun po ang ating take sa araw na ito. Ang conclusion ko po about multiplayer quiz buzzer is kung paano pagmana ang digital I/O interface and then priority ng logic gate, kung paano pagmana yung push button kung sino po ang naunang pumindot.
and then natutunan po namin mag-wiring, mag-code, at mag-document. So, sa may multiplayer quiz buzzer, pwede po siya gamitin sa quiz, activities sa school, and then kung pwede po ma-improve, pwede po siya lagyan ng wireless push button, LCD, and number. So, good day everyone. Ito nga pala yung reflection sa kung paano ba may apply sa real world itong quiz buzzer system. So, sa una, magkakaroon tayo ng smooth and accurate sa mga competition games. And then, pangalawa, meron itong clear lights and sounds sa pamamagitan ng pagpindot ng player. Ito ay tutunog and then the other player hindi na ito tutunog. So, mas maganda ito ginagamit talaga sa mga team buildings and sa other games. Like, pwede rin sa mga small event, si school or what. And then, yung sa ano nga, kung anong improvement nito, na-improve to, pwede din sa wireless. May latest ngayon na technology na wireless, yung ginagamit latest. Ngayon kasi, yung ginamit namin is true buttons. So, next naman yung, the final po, yung itong Arduino quiz buzzer system, pwede ito magamit sa organization po na mas maganda as mas organized nga sa mga real world po na quiz, like sa mga TV shows. Thank you.